Alam mo, welcome to Chris TV. Hello everybody! For today's video, tara samahan niyo ako mag-food trip ng seafood sa one of the oldest coastal park here in Singapore. Siyempre, simulan natin ang food trip na to with their seafood platter. Okay. Ang susunod, bacon scallops na sobrang sarap. Sa mga cheese lover dyan, tapos seafood lover, try nyo to. Bongga. At syempre, hindi makukumpleto ang ating food trip kapag walang steak on the side. Samahan mo pa yan na nagsasarapan at nagmamahalang smoothie tulad na lang ng kanilang Oreo chocolate shake at pure pineapple smoothie. Hoy, eto, 12 Singapore dollars. 10 Singapore dollars. Alam nyo, hindi ko na talaga ma-maintain yung paggamit ng knife. Kamayin ko na yan. Wala naman ng tao. Ang labang sarap. Kaya naman on the last episode of my Singapore vlog, tara at samahan nyo akong bumiyahe ng mahigit 1 oras para puntahan ng isa sa pinakasikat na kainan ng seafood dito sa Singapore. 1 hour travel, no problem. Kasi sa Singapore, talaga namang maaaliw ka sa linis at ganda ng daan. Bus experience pa lang, talaga naman, sulit at busog na ang mga mata mo. Let's go! Kasi pag nasa abroad ka, kapag nalagpasan mo na yung 5 years, you no longer see yourself living in the Philippines or working in the Philippines. You agree? Nakaka-TV, no? Alam mo, hindi ako nagsisisi sa cravings na to. Dead tayo sa presyo. Dead ba talaga? Dahil minsan lang to, promise. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag natin patagalin ang masarap na kainan at kwentuhang OFW. Simulan na natin. Let's go! Everybody, good afternoon from India K. Toretto here. So for today, ganda ko para ako si Mama Mary. Good afternoon. Yes. Everybody, for today's video, tara, samahan nyo ako. We're gonna have some seafood for today's video. Nagbiyahe ako ng 1 hour for this, so let's go. Grabe naman yung hangin pala dito. Shucks, wait lang. Alam niyo ba, for a moment, akala ko naliligaw ako kasi sabi ko, sino magtatayo ng restaurant in the middle of nowhere? Na-stress ako, shucks. Akala ko talaga naliligaw ako. Hi! Naloka ako, akala ko naliligaw ako, guys. Reka, hello! Hi! Nice meeting you. Welcome, Kamusta ka? Thank you. Alam mo ba, akala ko naliligaw ako. Totoo, sabi ko, sino magtatayo ng restaurant out of nowhere? Nasa coastal na ako. Nagda-doubt na ako, promise. Babalik na ako, sabi ko, hindi. Busy kami earlier, pero ngayon, Karina, okay, go na. Let's go. give you that table. Excited ako sa food nyo, shucks. Pa-excited ako sa food. Ito yung the best na. The best Okay yan. na sa'yo seafood or... Oo, okay lang yan. Pero gusto ko may meat din. Okay, sige. Bigyan ka na lang. Ang gagawin ko na lang sa platter mo, dagdagan ko ng konting meat para mix na in one. Okay, sige. Ano yung meron dyan? Prawns, may laban yung siya. prawns. May barramundi fillet. Hindi ko naman naiintindihan yan. Fish fish. Fish, ayun. Naiintindihan ko yung fish. Go. Tapos, Ano pa? Anong drinks ang gusto mo? Anong drinks ang maano? Meron kami, gusto mo ba mag-wine? Ay, huwag na tayo mag-wine. Mamaya na yung wine. Okay, sige. Later na yan. Pang chill-chill na yan. Yung mga ano muna. Laban na natin ng kanilang pineapple. Everybody, it is Kate Toretto here for today's video. Tara, samahan niyo ako here in Singapore para mag-food trip. Our first stop is, kasi I'm only gonna be here for a few days, so pinili ko na yung the best, yung pinakamasarap, yung kinikrave ko. Dito sa Singapore, biniyahe ko to ng 1 hour and I don't mind kasi kakain ako ng seafood, kailangan ko ng seafood. You know naman sa mga pinagta-travelan ko, hindi masyado. And when you're in Asia, make sure to always eat seafood because we have the best seafood in the world, no? Alam mo, nakakasosyal to. Minsan ka lang sa Singapore, kaya kailangan pag sa Singapore ka, itodo mo na rin yung malala, yung pangmalakasan. Yung hindi basta-basta. Hindi naman yung pineapple, ma. Hindi to pang kay Toretto, to be honest. Saka lang magsi-Singapore, dapat ibugbog mo na to sa pagkain. Nandito tayo ngayon sa may Sea Grill dito sa Singapore. Quick story time bago ako tumuloy dito. Alam niyo ba, kala ko kanina naliligaw ako. Shucks, na-stress ako. Sabi ko, sino ang magtatayo ng restaurant in the middle of nowhere? Tapos, nung malapit na ako, bigla ko na lang siyang nakita. Sabi ko, I smell the seafood. I'm so excited. Kumuha tayo ng seafood platter. Ang presyo. Go, go, go! Go. Thank you. Ayan na. Go. Kaya etong, ang una natin in-order ay pineapple smoothie. Tapos, kumuha rin ako nitong Oreo Camerut. Kayang mahal. Pang mayaman lang talaga yung Singapore, alam nyo ba? Pag pumunta kayo dito nang hindi kayo mayaman, bala kayo dyan. Okay, ilang na ka ba? Magpakita ka. Oy, kabayan natin yan. Say hi. It's a Filipino. Hoy, eto, 12 Singapore dollars. 10 Singapore dollars. That's $22. Kung yung sa Pinas, bala na kayo mag-computer, ilalagay ko na lang sa screen. Mukhang pang mayaman, no? Kasi may kutsara pa eh. Ay, sayang.
Isa yan, $12 to. Sisimutin mo, mga pag $12 hanggang dulo yung sisimutin mo yan, girl. Alam niyo ba, malala ako mag-crave. Gusto ko magkasama yung matamis tsaka maasim. Ewan ko. Ito naman yung kanilang pineapple. O, diba? Pang malakasan, mami. Hindi talaga ako to, sorry. If you know me, I'm not like this. Alam mo, hindi ako kakain sa mga $100, but it's Singapore. Why not? Yung nakakakita ako ng risotto, naririnig ko lang sa mga artista to. Risotto. $29, pero parang laban ko na yan. Gusto ko yan, wait lang. So, for today's video, actually, yung in-order natin is the seafood platter. Tapos, yung mga hindi ko naiintindihan, pinatanggal ko. Pina-replace natin na meat ng mga canting meat. Nag-request na lang ako if it's possible to remove some. Those na mga hindi ko naiintindihan. And then, they just put whatever they want. Basta may canting meat. And they agreed. Thank you. Thank you. Ay, ba't ako may French? May French fries ba yung in-order ko? Is this mine? Ketchup, chili. Can I have cheese? Is it possible? Cheese? Yeah, cheese sauce. Cheap din. Sorry. Sa akin ba to? Ay, dictionary, bayaan mo na. Baka kasama yun sa platter. Shucks, baka malaglag. Kita ba? Ayan. Hoy, our first camerot is French fries. Napiling ko may Parmesan cheese. So, siya ng French fries dito. Ano ba? Nakabakit. Isang pang mayaman, girl. Hindi ako pwede magpabasog sa French fries. Siguro kasama ng sinorder ko to. Dapat lang, kasi platter na yan. Yung cheese nila, social. May Parmesan sa ibabaw. Parmesan. Kasi nasa social na restaurant ako. So Parmesan to, Parmesan. Piece of Thank you. Ay, meron talaga. Tinry ko lang kung meron pala talaga. Pag dumating na yung platter food ko, we'll have someone to explain it to us. Kasi hindi ko talaga siya naiintindihan. Eh, nagkikrave lang talaga ako ng seafood. So, why not? Na-late na ako. Mag-beach sana ako. So, wala, na-late na ako dumating. Ayan na. Real seafood platter. Okay, go. Sinabi ko sa vlog ko, I'll have someone to explain it to me kasi hindi ko talaga siya naiintindihan. So, seafood platter. Okay, go. May kasama siyang baked scallops. Mhm. Tapos, grilled barramundi fillet siya. Ano yung barramundi fillet? Ano siya? It's a white fish. It's a white fish. Tapos, Go. ginrill nila. Okay, go. And then, meron din silang halibut naman. It's another, Halibut? Oo. Halibut fillet naman siya. It's another type of fish. Asan yun? Ito yun. Ito yung nasa gitna. Ay, Ito okay. naman yung ano. Tapos, meron kaming prawns. Yes. Ginrill Ito din gets ko nila. talaga to. Yes. Ito gets ko grill to. talaga yan. Pero yung mga ano ulit? Ito, halibut. Di ko naiintindihan yan. Go, halibot. Tandaan nyo na lang. And also, yung barramundi. Ano yung barramundi? Ano yan? Fish Yung yan. another fish din. Fish So, you din. have two different Okay. type of. Ito. Ito yung croquettes siya. Sa loob niyan, okay, outside siya crispy. Okay. Tapos sa loob niya, medyo siya malambot. Okay. Na may kasama siyang salmon. Okay. Yes. Alam ko rin yun. Yeah, masarap Okay, yan. go. Tapos, ito naman, clams. May kasama siyang white wine. Clams. Yeah, May clams. white wine. White wine sauce. Any clams basta may wine masarap. Yes. I'll go. With garlic din yan. Okay, I love And then garlic. salt and pepper. And they Okay. saute it. And Social. then, ito may kasama siyang Ang social talaga. focaccia bread. Ano? Ano siya? Focaccia. Focaccia, oh. Focaccia. Ano siya? Homemade baked Okay. bread. Go, laban yun. Ang sarap, That's one siya. of our best seller dito. May grilled seafood. So, Amazing. Thank you. okay, enjoy! Ito yung scallops. Yes. Anong tawag ulit dito? Barramundi. Barramundi. Halibut. Halibot. Tapos, salmon croquettes. Go. Tapos itong Yung scallops, clams. alam ko yan. Yeah, And the homemade bread. Yes. Na focaccia? Ano? Focaccia bread. Di ba? I remember. Go, laban. Uy, everybody, bala kayo dyan. Sobrang sarap nito. Ewan ko sa inyo. Ito na yung ribeye steak namin. Ribeye steak? Yes, ribeye steak. Ano siya? Ah. Grass-fed Australian ribeye steak. Ulitin mo yung grass-fed. 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 Okay. Tapos meron kaming homemade black brown sauce. Dain yung homemade dito. Ang saya. Yep. Pang mayaman no, pag homemade, right? Sila talaga yung Alam mo gumagawa yan. niyan. So, Okay. Yes. Okay, go. Simulan na natin Begin. to. Thank Enjoy, you. enjoy. Thank you, Sea Grills. The Sea Grills here in Changi, Singapore. Changi ba? Changi Beach. Okay, Yes. Changi Beach Park The Sea here, Grill. the Sea Grill. So, ikaw na nga magsabi, nasan ba ako? Kasi sinerch ko lang to, Yeah, tapos, actually, we're located at the East
side ng Singapore. Medyo malapit kami sa, what do you call this, airport. Okay. So, east side siya ng Singapore, tapos Changi Beach Park area siya. Okay. Tapos nag-iisa lang kaming restaurant Okay. dito. Tapos pag feeling mo naliligaw ka na, tama yun. Ayun yung tamang lugar. Kasi like hidden gem talaga siya, actually. Ang taray naman ng hidden gem. But I believe so. Mukhang masarap eh. Go. Ilaban na natin to. Thank you very Enjoy much. po. Alam mo, hindi ako nagsisisi sa cravings na to. Kahit dead tayo sa presyo. Kasi dead man talaga. Dahil minsan lang to, promise. Bago tayo bumalik sa ating normal na buhay, alam niyo naman po, if you're watching my video for a long time, I really have a normal and simple life back in Pakistan and also in the Philippines. I love roti, I love malay, I love chai, I love biryani, I love pulao, and that's my life. But paminsan-minsan, we can be a little bit social. When you're in Singapore, be social, okay? Hoy, ito yung beef kemerut laban siya, homemade brown sauce, rib eye kemerut na hindi ko naman naiintindihan. Basta na-request ko lang something na may beef. Ayan yan, laban. Hindi ko alam kung unahin ko, alam mo ba? Alam mo, mag-start ako sa sa beef. Mukha naman kasi ito lang din naiintindihan ko dito, sa totoo lang. May tama bang pagkain ng steak? Comment down below nyo nga. Because I really don't know. Hoy, may bago akong discovery about steak. I know that well done is masarap because we're Filipino, right? We love something that's well done. Pero what I discovered recently, try medium rare. It's actually really, really good. So, ayun na yung bago kong done sa steak. Hindi ko na bet yung well done. I love, medium rare. Huwag kayo matakot sa dugo-dugo. Hindi sumakit yung chan ko. And remember, I have a sensitive stomach. So, huwag kayo matakot sa dugo-dugo, okay? For today's video, natikman na natin yung beef. Our second stop, itong scallops. Baked scallops. Ang sosyal. Paano to kakainin? Kakagatin ko lang. Hindi ko talaga alam paano to kakainin. Baka kukutsarain to. Shucks. Kutsarain ko na lang. Baka kasi pag kinagat ko, mapahiya ako eh. Ay, girl. Ay, girl. Ang sarap nung scallops niya, Bek. My God. Hindi kayo mabigla yung chan ko? Hindi naman siguro. Wag nga to kasi gutom ako, eh. Try natin yung fish naman. My God. Malambot yung fish. Kumain tayo. Hoy. Sorry, laking malabon ako. Bias ako sa seafood, pero ang sarap! Anong ulit tong isda na to? My God! Alam mo sa una, nag-knife pa ako, pero hindi ko naman talaga makuha. So, mag-isda tayo. Kutsarain natin. Diyos ko, yung batang malabon na sa Singapore, nagko-fine dine-in. My God, thank you, God. Hindi ako religious, but thank you po. Ay, mga mahilig dyan sa gulay. Comment down below. Ay, comment down below nga what you think about my food as of the moment. Binahay ko to ng 1 hour kasi I'm really searching for something interesting. Sabi ko, baka biryani na naman yung mapapakita ko sa vlog, magko-comment na naman sila. I need to show something different. Grabe tong scallops. Sobrang sarap. Everybody, I don't know about you, but this is the scallops. Baked scallops na sobrang sarap. Pag pumunta kayo dito, umorder kayo ng 50 pieces nito. Grabe, sobrang sarap niya. Tignan mo siya. Nilalaro niya ako. Sa mga cheese lover dyan, tapos seafood lover, which is me, try nyo to. Bongga. Hindi ko sasayangan yung cheese dahil $72 to. Wala akong ititira. Grabe na stress ako. Madali kasi ako mabusog, kaya kailangan kong dahan-dahanin para ma-enjoy ko talaga lahat ng food. Hoy, again ha, may new discovery about steak all my life. Well done yung steak ko, but I tried it once in Malaysia sa restaurant na kinainan namin ni Uzair. Hindi ko naman in-expect na medium rare, but ayun yung sinerve sa amin. But after ko siya matikman, that's my new favorite. I don't like well done na. Hoy, ang susunod. Comment down below sa mga mahilig din sa hipon. Skuday. Ay, shucks. Story time. May sinagot akong ex dahil pinagbabalat niya ako ng hipon. Nung high school. Bala kayo dyan. Make sure guys, if you're watching this video, may pagkain kayo at the moment. Mahal kita, Pakistan, pero parang Singapore is calling. Oh, ayan na. Nakalimutan ko yung sinabi. Comment down below. Ano yata ito? Salmon na may cheese? Ewan ko, hindi ko na matanda.
Kailangan bibigay ko ng honest review. Yung shake, kali lang to. Hindi siya ganun katamis, which is tama yung sinabi niya, which I like. Kaya in-order natin yan siya. Paano kayo nagawa ng mga chef to, no? Yung kala mo simple lang yung food. Pero pag tinignan mo, ang sarap. Tanong ko yung sa sambayan ng Pilipino, alam niyo ba? Paano nila na-maintain yung freshness? Alam niyo, hindi ko na talaga ma-maintain yung paggamit ng knife. Kamayin ko na yan, wala naman ng tao. Kaya yung ano dyan, wala yung panggap-panggap dyan, di ako pang sosyalan. Alam niyo, this full vlog is just about me eating. So please, comment down below because I no longer want to do anything after this. Or yung homemade na tinapay. Kamayin na lang natin, okay? Huwag na tayo mag-knife. Hindi bagay sa akin. Saan ko kaya i-prepare to? Sauce ako na lang sa steak. Grabe, ang sarap ng isda. Kinamay ko na talaga, alam niyo ba? Isda yan. Hindi na maganda tignan pero masarap yan. Grabe, ang sarap. Bumalik tayo sa prawns. Ang galing ng mga chef na pag nagluluto sila ng seafood. Yung mga legit ha, yung na-maintain nila yung freshness ng food. Alam mo yung lasang seafood pero hindi malansa. Paano kaya naman nagagawa yun, no? Yung alam mo luto siya pero lasa pa rin yung seafood. Yung hindi ayoko ng food na kunyari, yung hipon, lalagyan mo siya ng maraming kung ano-ano. Tapos hindi na siya lasang hipon, I don't like. Gusto ko nalalasahan ko pa rin yung freshness ng seafood, ganon. Like this. Grabe yung mga hipon lover dyan, comment down below. Mag-comment down na rin below dyan yung mga may mga allergy sa seafood, my God. Magka-allergy na ako sa alak, wag lang sa seafood at beef at chicken. Diyos ko, may mga nagka-travel ako, alam mo yun, nagka-travel ako long time, may mga nakakasama ako may allergy sa seafood, sa beef, sa chicken, Diyos ko po. Kaya maging thankful kayo ha. Pag wala kayong food allergies, magpasalamat kayo. It's a gift. Kaya kong kumain ito araw-araw. Everybody, balikan natin yung scallops. Ito talaga yung the best. Kung mahilig ka sa cheese, tapos may seafood, ito talaga. Siya yung parang, I am the queen of the night, mami. Okay? Alam mo, ito talaga yung pinakamasarap. Baked scallop. Promise. Tsaka ito, may kasi ako yung alam mo yung niluto, pero fresh pa rin yung lasa. Oh, So, ito yon. So, ayun yung pangalawa. Kaya alam mo, sa sobrang sarap nung seafood, hindi ko na napansin yung steak. Sorry naman. Let's go back to steak. Okay, again, everybody ha, if you haven't tried kumain ng steak na medium rare, go ahead and do it. Don't mind the red. Trust me, it's good. If it's properly cooked, ha. Baka sisihin nyo ako. Sabi mo, Miss Kay, masarap yung steak na lang may red. baka naman mamaya, mali yung sa'yo. Mamaya naman. Parami sa sobrang sarap ng seafood. Nakalimutan ko may steak ako. Seryoso. Grabe yung laman ng tiyan ko. Hindi ko na alam kung ano yung laman ng tiyan ko. Bahala na si Lord. Ngayon ko lang na-realize na mukbanger na pala ako. Hindi ba? From travel vlogger to mukbanger. Yes, grabe yung sarap mo. Wait, Ano? Para ma-clear ko muna. Yun na. Okay, go. Social. In-invite ko yung manager because he's a Filipino. Ako curious ako about his life here in Singapore. Magkakaroon na, alam mo, etong vlog na to, parang Chris TV na talaga to, promise. Ang dami na nangyayari sa vlog na to. Okay, again, here's Mike. Okay, go. Ako na. Ako na yan. Kang mag-alala. Go. Uy, grabe nung social. Yung kinain ko is around this is $72. This is around 35 something. This is 12, 10, and this is 12. Ilabas natin yung $12. Baka kasi $12 na dapat makasama sa vlog, dapat ma-ROI mo yan. Ganyan. Diyos ko, pag napanood ng nanay ko to, magagalit na naman siya sa akin. Alam niyo yung mga nanay, di ba, ganyan sila pag nanonood ng mo. Hindi din maganda nag-vlog ako, alam niyo, sa totoo lang. Kasi yung nanay ko, sabihin niya, yung nanay mo, hindi mo man lang naalala, di ba? Kami pong mga normal, mga ordinary yung tao po sa Pilipinas. Ganyan po ang mga nanay namin. Hindi mo naalala nanay mo. Samantalang kumakain ka ng masarap na pagkain. Aminin niyo, comment down below niyan. Ganyan mga nanay natin. Sa mga ordinary, pero yung mga mayayaman, hindi naman ganyan. Kasi may mga friend-friend din akong social. Tapos kunyari, mag-uusap-usap kami, mga ganyan. Mauusapan namin parang, lang sabihin nun, Mami, do you know that we tried in a restaurant somewhere and we really like it? Tapos sabihin ng mom niya, really? Okay, I'll join you next time, ha? Sabihin mo sa nanay ko yun, sampalin ka talaga, girl. I join you next time, sampalin ka ng nanay ko. Ano pa ba? Ayoko mabusog, wait lang. Alam mo, sabihin ko sana, ayoko na, busog na sana ako, pero wala, kailangan natin kainin to. Di ba tayo maging sasayang ng food, okay? Again, to all the hippons lovers out there, this is for you. Kinakain ko na kayo. Tara, upo ka. Mag-chikahan tayo habang kumakain ako ng seafood. Hala, paano ko siya maiinom? Dito mo lang, iyan, ganyan. Perfect. Magkakwentuhang OFW tayo. Alam mo, welcome to Chris TV. Hindi, kahit Charis lang. Ay, hindi. I-online natin to. Okay na ba sa'yo? Okay, go. Laban natin yan.
Kasi nagulat ako Pilipino yung manager nila dito and we should be proud because, you know, Singapore is one of the richest country in the whole world and to be able to have a Filipino manager. Tsaka hindi ako nag-English. Narinig ko kasi siya mag-English. Sabi ko, shucks, ang ganda ng English niya. Kano ka nakatagal sa Singapore? Ako, you guess. Make a guess. Ayan, pinahirapan niya pa ako. Wait lang. Wait, bago ko sagutin yun, do you still see yourself living in the Philippines or natitira sa Pilipinas? I don't think so. Okay. More than 5 years. More than pa? More than... Mga 10. More Yeah. pa? More pa? Yes. 20. No, 15. 15. Below naman. 12, 13 ganyan. 12, oh. Kasi pag nasa abroad ka, kapag nalagpasan mo na yung 5 years, based lang to sa mga nakausap ko ha, you no longer see yourself living in the Philippines or working in the Philippines because promise kasi yung sahod talaga. Hindi ko alam, parang mamamatay ka lang yung sahod mo pang bigas pa lang. You agree? Yes. Why do you like Singapore? Nakakakis TV, no? Bigyan nag-interview to Mike Lamano, thank you for coming for tonight's video. Ganyan totoo nga, why do you like Singapore? It's my first time here kasi. Mm. Welcome to Singapore. Thank you. Hindi kasi dito nagstay yung tita ko. Mm. So, and then after ko mag-graduate, Oh, nagsasayaw kasi ako nung college eh. So nung during my sample. Okay, go. So Tapos? ano ko more on like puro dance and all with my mga dancers ganyan. Mm. Then parang one time after a year, I decided na ano ko sa mismong field ko, which is my industry. Ano ba ang industry mo? Hospitality, Yeah. camera, okay. And then I found out na yung tita ko dito nakastay. Gusto ko yung I found out. Paano mo na found out? Kasi hindi kami gano'n ka-close eh, kasi bata ako. Tapos Okay. she's been living here for almost 27 years. Okay, half Yeah, of so- her life. Oo, so parang like hindi ko talaga like you know na hindi ko alam yung background niya. Mm. Then ayun, sabi niya, Singapore. Then in-encourage niya ako. Then she told me, sige, lipad ka dito. She's a good tita. Yeah. Kasi hindi kayo close eh. Tapos Eh, lipad hindi ka kami- dito, parang I'm gonna help you. I know That's her. nice. Tapos kilala niya ako kasi nga, Mm. kasi sa father side ko eh. So, kilala niya ako na as a pamangkin, ganyan. Yan. Hindi mo na naranasan yung maghirap dito kasi may tita ka na. Pumunta ko dito, shelter meron. Kasi may tutuluyan talaga. Ayun nga. Pero yung paghahanap ng trabaho, hindi bigyan sa Singapore. So, True. hirap din. Kahit, alam mo, totoo yan. Kahit naman siguro saan sa abroad. You have to really, no? True. Sometimes, kasi ganito yung challenge siya. Ganito lang yung nare-remember ko. It was easy for me to go to Dubai because my brother has been there for almost, let's say, less than 20 years. Or 20 na yata, I forgot na. But around 20 years. So it's not so hard for me to go to Dubai. But the next challenge, kasi may shelter na, di ba? May titiran ka na. Correct. Andyan yung tita mo or may relative ka. But the next challenge for you is nakakahiya kapag it's been a while tapos wala kang mahanap na trabaho. You're gonna start feeling it. Did you? Yes, I did. Mm. Sobra kasi by that time, parang gusto kong patunayan yung sarili ko. Yes. And hindi ako uwi ng Pilipinas kasi I'm trying my, Yeah. Nakaka-depress, di ba? Tapos, Nakaka-depress. Singapore is bilang yung oras at araw kasi less than a month na, mga 30 days lang, pwede kami magstay dito. Hey, that's very challenging, my gosh. So, talaga 30 days yung pressure, malala. So, I did my best to tapos, parang doon ako na sobrang I did my best. doon ako na nagising. Like, I would say, doon Paano ako yung mas nagising? na-mature. I-react mo yan. Charis lang. Joke lang. No worries. Doon ako mas na-mature, actually. Cheers tayo to that. Mag-cheers tayo dyan. No, because ay, gusto ko yun naka-wine siya. Mamaya na ako. Yan. Kasi anong tawag dito? Abroad is not for everyone. A lot of people are thinking that, oy, nag-abroad yan, may pera yan. Uy, nag-abroad yan, palibre ka naman dyan. But to be honest po, malaki yung sahod dito, but the expenses also here is sobra din, lalo na Singapore, I would say. Nag-check na ako nag-iikot-ikot ako, nagtanong ako ng mga OFW dito, may mga nakausap ako. Ayoko mag-talk, but Crazy, no? yeah, the life here is not easy. And yeah, so those who's asking me, dami kasi nag-message sa akin recently, I wanna go abroad, please help me. Please, it's not that easy, okay? Kami nga na meron ng kamag-anak na nasa abroad, mahirap pa. Tapos makikipagsapalaran ka. Yes. Grabe yung mga nag-a-abroad na walang kakilala. Yung talagang nakipagsapalaran, hands down, talagang
as their own, no? Yes. Parang- Wala akong idea sa Singapore, promise. Like, may idea, normal lang. Pero, ano yung tinuro sa'yo ng Singapore? Meron kang yung parang moment na, shucks. Yes, kasi nung nabigay sa akin, by that time, nabigay sa akin, Yung nagkameron ano? ng trabaho. Yung trabaho? Trabaho. Oo, binibigay sa'yo. Oh. Yung nabigay yung trabaho. Yung trabaho na gusto ko din, nasa field ko, nasa industry ko. Eto na yon. Yes, this is the one. So I stay with my company for more than a decade. My God. Alam mo na yung mga tanong, more than a decade. Magkano pa yung sahod mo? Charets. Malaki yan. Yung mga ganyan. Kailan. Malaki na yun. May nakausap din ako dito eh. 15 years. Diyos ko po. Sabi ko sana all na lang talaga. Hindi, I mean, syempre, meron pa rin naman mga Comfortable expenses and bills and all. Pero, yun. If you know how to manage it. Tapos, dun ko na-realize na kasi syempre, after gumraduate ako, syempre, sino ba nagpaaral sa akin? Parents ko. Right? So, at the moment na meron akong work and I earned my own money, tapos wala pa sa comfort natin, sa comfort zone, which is nasa ibang bansa ka, di ba? So talagang doon ko mas lalong na-appreciate yung parents natin, kung sino man, not only your parents, Yeah, yeah. guardian. Everyone who helps you. Yes. That's true. nagpapaaral sa'yo That's na true. sabi ko, grabe, kaya pa nila ako, nung parents ko pinagsabay-sabay kaming tatlo magkakapatid too. Shucks. Sana all. Alam mo yun, like, Sana all. sabay-sabay kami sa college and all. So, how you could manage to, alam mo yun, na Yeah. When you start earning your own money, you will figure out how did they do that? Yes. Paano nila kami napaaral? Paano nila kami pinapakain araw-araw? Yung expenses mo, yung baon mo, yung tuition, Diba? and all. So now you understand why your mama is always making sigaw. 'Di ba? Kung bakit nila tayo pinipilit at pinipilit mag-aral. Because it's not easy. Kaya nga 'di ba sabi nila maiintindihan mo 'yan paglaki mo. Yes, correct. Tama. 'Di ba? Pero yung mga lumakit hindi naintindihan. Bahala kayo sa buhay nyo. Kaya those, parang hindi mga ganung mga ungrateful people, Hindi ko talaga. Shucks. Kaya, just be grateful all the time. Okay, to end this. Yes. Nag-Chris TV na talaga ako. Ika lang. Nag-Chris TV Pero talaga hindi ako. ako- Alam mo, okay lang, wait lang. Ano yung mga wala talaga akong idea sa Singapore, promise. Ano yung ma-advise mo for those na mga Filipino na gustong na itry si Singapore? Okay, for yung Singapore kasi for like single, tapos couple kayo, is okay to earn money, earn Okay. and work. Yeah. Pero ang Singapore, unfortunately, hindi siya katulad ng US, Canada, New Zealand, Australia. Canada. Citizenship. Yes, for citizenship. Meaning, hindi siya family friendly. Sobrang hirap nilang mag-approve. Ng citizenship. Yes, or kahit like permanent residence. Well, we understand. Maging number 1 passport ka ba naman sa Yes, buong mundo, totoo. we understand. And also Singapore My is God. very small. Yeah. So the government, they are The- controlling the Yeah. population. So And- work, ganun. It's... Okay, ayoko manggaling sa akin, tanong ko na lang sa'yo. How do you compare Singapore to the Philippines? System-wise. Grabe no, ang linis. Yes. Sobrang linis, sobrang safe. Everything, advanced. Advanced talaga. First time ko sa immigration, less than 1 minute. Yes, that's right. That's true. Singapore, really, hands down, bow to you. Di ko alam, praise to God. Pinuri yung Panginoon. But less than 1 minute immigration for the first time. As in. No questions at all. For me, just to share, kunyari magbabakasyon kami sa Pinas or sa Singapore, kunyari, aalis ako out, from Singapore to Manila. Pwede kaming mag-check-in or like 1.5. Diba usually 3 hours? Dapat nandun ka na, yung iba nga 4 hours pa eh. Diba sa Pinas, dito 1.5 to less than... To less the process and camera route. Tapos na. Efficient. Yes, very efficient. Eh sa Pinas, Hashtag Habol Pilipinas. Baka naman. ganun, as Yeah. in, you don't need to compare. Yeah, grabe yung immigration talaga nila dito. Immigration ng Singapore, pag sigawan natin, less than 1 minute. Yes. I mean, I think they can track anything just because etong Yes. iris mo, it's Yes. everything. Pag pumasok ka ng Singapore, that's it. They know everything. Oh my God.
Pilipinas, check-in pala. 2 hours ka na. Grabe talaga. Yeah, and for those people po, for example, me, I'm a freelancer. That 2 hours means a lot po because I can edit videos, I can post reels. Literal, that's money. I'm losing money. Hindi naman ganun kalaki, but still I'm losing money. And for freelancers like me, that means basta. Thank you, Mark, for joining me. Magbabalik po ang Quiz TV. Ay, sarap harapin. Charas lang. Thank you. Hi, everybody. That's gonna be it. I hope that you enjoyed watching this food vlog. And to end this, syempre kailangan natin mag-dessert because Mark, the manager of the Secret, he insisted na I should try their lava cake with vanilla. Let's go. Ay, bakit? Hi, Leper. Ang gwapo ng... Hello. Oh, I heard he's Filipino-Singaporean daw. They speak Tagalog. Marunong naman. What? Marunong naman. Marunong Ano siya no? Wait lang. Narinig niyo siya? I asked him, you can speak Tagalog? You can speak Tagalog? Marunong naman. Ang social. Napaka-conny yun. Thank you. Everybody, so this is just a bonus clip. I'm heading back home. Tapos yung ride na sasakyan ko is here. Yan siya. Back, let's go. Dito na nga. Tapos may second floor. I wasn't able to do vlogs earlier kasi super daming tao, but this is what's inside. This is how the bus looks like here. I'm just feeling a little bit sad because my babe is not here to be able to experience this with me. Ayun lang, again, sana na-enjoy niyo yung food trip, tapos yung kwentong OFW. Sana na-enjoy niyo yun kasi ayun talaga yung buhay ng mga OFW. And comment down below if what do you like to see next on my vlog, mga ganyan, okay? So, yan, magkita-kita tayo on the next part of this vlog. Thank you very much for watching. Again, this is Kate Toretto. Whatever you are, whatever you're doing, hope that you're having a great day. If not, always remember that tomorrow is another day. Closing vlog here in Singapore. Bye!